Sorry. You don't have to say sorry. Basag ako. Wasak na wasak. If you're going to be honest with yourself, I know you enjoyed it as much as I did. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kung hindi pinatutukan ni Dr. Vival ang kasong to, baka matagal pang nakabinbin to. Idol, Boss Chip, maraming salamat po. Sorry, Rep. Kailangan niyo pong mag-submit ng Certificate of Attendance ng Marriage Counseling Seminar bago ma-release yung inyong marriage license. Ma'am, paano po kaya kung magbago yung isip ng ikakasal? Hindi ka mahal ni Stella. Pero mahal ko siya. Kahit hindi na kami. Hindi ko siya ipagpapalit. Pag tao, hahayaan na lang natin mag-expire. Bangko Sentral, itutuloy natin yung kasal. Kung kailangan kitang suyuin araw-araw, gagawin ko. Kasi hindi ako natuloy sa Canada, no? Pakiramdam ko mababaliw ako. Kasi saglit lang tayo naghiwalay, parang feeling ko masisira na yung ulo ko. Kaya nga huwag ka namang iiwan. Dito ka na lang, ha? May nagbago ba? Nagbago? Hindi, kasi ako nga hindi ko ina-expect na bigla ako sasabog ng ganun. Bigla ako mapupuno tapos ay bitawan kita. Oo, pero nagulat nga ako sa'yo eh. Pero dahil dun sa nangyari, mas nakilala kita. Ang tapang ka. Palaban. Pero nababasag din. Kumakalas din. Mas nakilala ko rin yung sarili ko. Kasi kapag may ayaw akong harapin, umaatras lang ako. Nagtatago. Pero meron palang isang bagay na kaya kong pangatawanan at ipaglaban. Yun yung pagmamahal ko para sa'yo. Sorry, mahal ha. Muntik na atang sinukuan. Dami kasi nangyari nun ng gulo-gulo. Akala ko kakayanin ko mag-isa. Ayaw kitang idamay, ayaw kitang isali. At sa tingin ko yun yung malaki kong pagkakamali. Nagtapang-tapangan ako. Tapos sa bandang huli, nalalo ako nadapa. Kasi hindi kita sinali. Kaya nga, isama mo na lang ako, Stella. Kahit gaano pa yan kahirap, kahit gaano pa kabigat, hindi ako magrereklamo. Mamahalin pa rin kita. It's been so long since I have felt the warm embrace of sunrise and the love that we once shared. I never thought I'd ever feel this way again, but now the past seems like a gift I've been given. You alone can make me feel so alive. The moon, the stars, I can see in your eyes. Is it enough to love you from afar? From today, I love the earth before.
emergency ba kayo sa ospital kagabi? Nako kasi, nag-text ka lang. Hindi ka naman nagsabi kung bakit. Saan ka ba natulog? Kay Atom po. Doon po ako natulog. Ate, kayo na ulit ni Kuya Atom? Ma, itutuloy na rin namin yung kasal ha, sa susunod na buwan na. Sigurado ako matutuhanan na yan, anak. Ay, naku, hindi magandang makasanayan yan na kapag nag-aaway kayo, alsabalutan ka agad. At hindi ko kukonsintihin niya gali na yan. Stella. Sorry, Ma. Sorry na. Sa susunod na may gusot kayo ni Atom, huwag ka maglalayas. At sisiguraduhin ko, hindi kita papayagang pumasok dito sa bahay. Maraming bagay ang magbabago kapag kasal na kayo. At hindi ako makikisawsaw sa mga away ninyo. Anak, kaya nga bumubukod at nagsasarili ang mga mag-asawa kasi may sarili na silang buhay. Ma, oo. Promise ko sa'yo, Ma. Alam mo kung ano? Kapag alam kong bibigay na ako, iisipin ko na lang yung pagmamahalan at relasyon ninyo ni Papa. Yun ang magiging inspirasyon ko. Ha? Ma. Alam niyo, Mang Artemio, itong si Stella, kinarir niya talaga para mapabilis yung paglabas ng lab tests niyo. Tingin ko nga may binayaran pa to para mapabilis lalo. Wag po kayo maniwala dyan. Basta masaya lang kami ni Atom na mas mabuti na yung pakiramdam ninyo ngayon. Pero syempre, for monitoring pa rin po kayo. Kaya, Mang Artemio, bilis-bilisan niyo na hong pagpapagaling niyo para sa wedding nila. Poging-pogi na naman kayo doon, tapos strong niyo na, di ba? Pinilit kitang mga ako. Pero, isang salita, hindi ka nagbitiw. Pinatunayan mo, ginawa mo. Salamat, Stella. Ngayon kayo naman mamangako sa akin. Nasasamahan niyo ako sa kasal ko. Ngayon, wala na talagang iwanan. Pangako niyo sa akin na meron akong tatay sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Anak, ngayon pa lang. Congrats. Congrats! Congrats? I'm sorry. Mukhang wrong timing yata yung pagbisita ko. Are you guys celebrating anything? At ako wala naman. Well, tumawag kasi sa akin yung doctor ni Tito Artemio. I'm so happy you're doing better. Ito po, may dala ako para sa inyo. Ay, ma'am, alam niyo actually, meron kami talagang sineselebrate. Advanced celebration ito para sa kasal nilang dalawa next month. Hindi ba exciting? Ito, ang saya nga namin eh. Buti na lang kung may dala kayo. Buhating ko. Thank you, Mama. Zarina, okay ka lang? Yes. I just remembered na may appointment ako. So, I have to go. Tito Artemio, Tita Choleng, I'll go ahead. Sige. Oh, tama ng drama ha. Kasalan na talaga. Walang bawian kasi ginusto nyo naman yan.
ko para lalong tuloy na talaga ang kasalan. Tutulong na kami ni Marijo sa wedding preparations. Wow naman, love. Dahil. Dinamay mo pa talaga ako dyan. Alam mo namang hindi ko expertise yan. Alam mo namang hindi ko nga kasi nakikita yung sarili kong ikinakasal. Alam mo yun? Tsaka, sorry alam niyo naman yung stand ko sa marriage, no? Hindi, okay lang talaga kasi simple lang naman yung wedding namin. Wala namang kailangan i-prepare. Salamat, Oy, baka nami-misinterpret niyo ako, ha? Well, syempre, sa inyong dalawa, support na support ako dyan. Diba? Ito, I will treat your marriage as an art. Diba? Diba? Ako yung magiging videographer / photographer ninyo. Diba, love? Ganon. Tapos ano pa ba? Alam ko na! Yung save the date, gagawan ko kayo ng ganon. Diba, love? Maganda yun. Maraming salamat, ha. At kayong dalawa, kung may isipan nyo naman magpakasal sa future, kami nang bahala sa inyo. Husay talaga nitong roast marinara pasta, no, mahal? Bukas nga pala, puntahan natin sila nanay, ha? Imbitahan natin sila dun sa kasal. Mahal, baka magselos na ako dyan sa rosas. Mahal. Wala ka bang napansin kay Zarina kanina? Parang weirdo lang. Nakita mo yung reaction niya nung sinabi ni Daisy na ikakasal tayo. Di ba ano naman yung tuloy ng kasal natin? Tapos biglang umalis. Parang weirdo lang. Tikman mo na muna dun, sos. Siguro naalala niya yung kasal niya na hindi natuloy, no? Kawawa naman. Sakit naman talaga yun. The Family Code of the Philippines puts emphasis on the importance of the family and marriage. Sumasailalim kayong lahat sa pre-marriage counseling para maihanda kayo para sa inyong role bilang mag-asawa at mga magulang sa inyong magiging mga anak. Layunin din nito ang improve ang inyong communication skills sa pamamagitan ng pagiging open sa isa't isa. Sa loob ng maraming taon na nag-conduct ako ng seminar na katulad nito, ang una at pinakamahalaga kong tanong ay ito: why do you want to get married? Ang pinaka-common na sagot ng marami ay, nagmamahalan kami. Okay, but whether it's obvious or not, mahalaga pa rin na mapag-usapan kung bakit nga ba? Bakit ba gusto ninyong magpakasal? Bakit nga ba? Anybody? Yes? Yung totoo po, ayoko po sana nangyari na po to. Ayoko naman pong ipanganak to ng walang tatay. Of course. I understand. Anybody else? Yes? Kami po. Kami, nakapag-ipon na po kami, kaya wow. Ready na. Tumatanda na kasi ako para bago pa magsara ang tindahan. Hindi ba, love? Nako, hindi pa uhuli ang lahat. Sino pa? What about this side? Marami nang sumagot doon. Kayo naman. Yes? Why do you want to get married? Ako po, nung bata pa ako, madalas kaming pumapasyal ni Papa dun sa Manila Bay para panoorin yung sunrise. Tapos nung bata pa ako, lagi kong pinapangarap na isang araw magkakaroon ako ng sunrise wedding. Wow.
Pero syempre, habang tumatanda tayo, na-realize ko na hindi naman lahat ng pangarap natutupad. Of course. Pero may mga mapapalad naman na nakukuha nila yung dream wedding nila. Pero sa tingin ko, ako yung pinakamaswerte. Kasi yung tao mapapang-asawa ko, pinaparamdam niya sa akin araw-araw na ako yung pinakamahalaga sa kanya. Na ako yung pangarap niya. That is so romantic. What about you, sir? What can you say about that? Nasabi niyo na po lahat ng mga gusto kong sagutin eh. Pero, totoo po yun. Si Stella talaga yung bituin na matagal ko ng pangarap abutin. Oh, that is so sweet. Excited na ako para sa inyo. Mukhang handa na kayong lahat. Good luck and congratulations in advance to all of you. Inayos ko lang yung mga dapat kong ayusin bago ako umalis. Naisip ko na trabahuin namin ni Chef Judah yung mga existing recipes para kung ano yung pwedeng i-improve tsaka lagyan ng twist. Wow. Thanks. That's so generous of you. Anyway, I like your truffle pasta. Naalala ko yung sinabi mo dati. It matters that we have a truthful cuisine so that we become conscious of what we eat. I agree. Meron naman talaga tayong tinatawag na honest food, di ba? How much more kung tao ang pinag-uusapan? Ano ba yung gusto mong sabihin? Ako ba ang may dapat sabihin? Hindi ba ikaw? Alam na ba ni Stella ang tungkol sa atin? Saan ba galing yung hirit na yan? Kasi ang dating sa akin eh, parang bigla ka na lang aatake. Ano ba, dahil nalaman mo na tuloy yung kasal namin ni Stella? Sa'yo nang galing yan. Ikakasal na kayo ni Stella, so hindi ba dapat alam niya ang lahat? Gaya ng? Ano yung dahil sa nangyari sa atin? Hindi ko yun ipapaalam kay Stella. At ano naman point, ba't kailangan pang ukatin yun? May bala ka bang sabihin sa kanya? That's your burden, not mine. But if you want my opinion, honesty is, what nga ba? The best policy? Kung galit ka, sa akin mo na lang ibuhos. Huwag kay Stella. At kung isusumbat mo rin sa akin yung issue ng pagiging honest na ganyan, magpakatotoo ka muna sa sarili mo. Dahil kahit kailan, hindi kita pinaasa. Simula umpisa, pinaalam ko na sa'yo kung gaano ko kamahal si Stella. Mars, ano kaya magandang bulaklak yung ibigay dun sa nanay ni Atong? Bulaklak talaga? Oo. Yun ang gusto mo ibigay? Eh, sige, di bulaklak. Ano kaya? Rose, ready ka na ba talaga ma-meet yung nanay ni Atong? Mars, oo naman. Siyempre, lahat ng mahalagang tao kay Atong gusto ko makilala, di ba? Kaya nga gusto ko maging special. Ano nga ba? Ano, rosas ba? Puti? Red? Ang maganda. Mars, bakit hindi gumamela? Tapos durugin nyo, tapos gumawa kayo ng bubbles. Gumamela talaga. Special Banding. nga eh. Banding yun. Hi, Doc.
Doc, best friend ko po pala si Daisy. Napadaan lang po. Hi, Daisy. Po, si Doc Ay, hi, Doc. Rowan. Good to meet you. Doc, may kailangan po ba kayo? Kasi po, aalis na. Doc, sandali lang. May sasabihin lang po sana ako. Doc, ang daming may crush sa'yo sa St. Michael's. Nung visiting doctor ka doon, Doc, kailangan mo malaman, ang daming may crush sa'yo. Grabe. Single pa po ba kayo? Yes, unfortunately. Doc, pasensya na kayo Medyo madaldal mo talaga itong best friend ko Pero may kailangan po ba kayo? Aalis na rin po ito. Dinalaw niya na po kasi pinag-iisipan din namin kung ano yung bibigay dun sa nanay ni Atom na bulaklak na kaming maisip. Chrysanthemums, they're always safe. Well, favorite kasi ng mom ko. Para sa mom ni Adam? Opo. Kasi, Doc, pupuntahan niya na yung nanay ni Atom. Sasabi na sila na ikakasal na sila. Eto na yun, Doc. Tuloy na talaga yung kasal. I'm so happy for you, Stella. Thank you, Doc. Sana kayo rin po. Sana hindi lang mami niyo na lang yung bibigyan niyo ng bulaklak. Tatanong ko lang ulit. Ang dami kong tanong, Doc. Ngayon na kasi kita na-meet, so talagang ang dami kong tanong. Kayo ho ba? Ano ho ba yung criteria ninyo para sa dream girl ninyo? I never thought about it. I don't know, ano ba? Well, yung mom ko lagi niyang tinutokso na misisa daw talaga yung weakness ko. But aside from the looks, I don't know. I admire a strong woman. Yung tipo ng babae na kaya ipagtanggol yung sarili niya, protektahan yung mga mahal niya sa buhay. She should be open. Importante sa akin yan. About everything. Lalong-lalo na sa sarili niya. I'm easily impressed by a woman who is outspoken and really confident. Yung tipong kitang-kita mo na klaro talaga sa kanila yung goals. I don't know. That's nothing specific. Ano ba? Bakit? Hindi pa po ba specific yun? Doc, parang talagang right on the dot. Baka naman may na-meet na kayo na na-meet yung criteria ninyo. Hindi ba? Pogi ni Doc Na. Hindi pa. Sige na po. Aalis na si Daisy talaga. Aalis na ako. Oo, umalis ka na kasi busy pa si Doc. It's good to meet you. Ay, opo. Likewise. Bye, Mars. Bye, See you Mars. later. Doc, sorry talaga. Madaldal yung best friend ko. Sorry talaga. Hindi ko na po pababalikan yan dito. No, she's welcome, promise. It's good energy. Sorry, Doc. May kailangan po ba kayo, No, nothing. Congratulations. Thank you, Doc. Alam ko naman sa kasalan din ang uwi ninyo ni Atom. Kaya sabi ko sa kanya, huwag siyang mawawala ng pag-asa. Oo nga po Salamat po. Lagi kayo nandyan para kay Atom. O nga pala, nagkakakilala na kayo ni Aurora. Kumusta naman? Ano naman masasabi mo sa biyebinahin mo? Okay naman po. Mabait naman si Tita Aurora. Uy, mas mabait ako dun, ha? Ay, alam mo kung tutusin, dapat sumama loob ko dyan sa kapatid kong yan, Paano naman? Parang tuluyan ang kinalimutan si Ato magmula nung nagkaroon ng pangalawang pamilya. Pero, paano naman sasama ang loob ko sa ganun? Kung binigyan niya ako ng saya. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-aruga ng napakabait na bata. Dahil kay Atom naramdaman ko kung paano maging isang ina. Tutuwa ako pabalik na siya dito sa Parisan. Meron na akong makakatuwang dito sa pagpapalakad. Ayos, may patigaw si Tita Nida. Nakatipid tayo. Sabi ni Tita Nida, babalik ka daw sa Parisan? Nag-resign ka sa trabaho?
Oo, sorry. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Nung isang araw pa kasi ako nagsabi kay Ma'am Z eh. Bakit naglaan naman yata yung pag-resign mo? Mahal, dahil ba sa naging problema namin ni Zarina? Linawin ko lang, wala na kaming issue, mahal, ha? Oo naman. Alam ko naman yun eh. Gusto ko lang talagang bumalik sa Parisan eh. Mas masaya ako dun kay Tita Nida eh. Ika na. Kaya na tayo. Sige, magbibihis lang ako, mahal, ha? Obviously, he broke your heart and he's also going to destroy your business. So ano, magpapakamiserable ka na lang and let him get away with it? No, you need to strike back. Sa dinami-dami ng pinagdaanan namin ni Atom, sa wakas natuloy na, no? Are you sure? Ano yung sabihin? Sigurado ka na ba kay Atom? Mahal, may dapat ka malaman.